So yun, what's up, good day, hello mga idol, no? So ang gagawin natin ngayon ay Sanyo. Ang problema niya ay no power. So ang gagawin natin ngayon ay magko-convert tayo ng flyback kasi ang problema na to ay yung flyback transformer niya, no? So ang gagamitin natin ay pang sharp. So bago ang lahat, sasabihin ko muna yung ginawa natin, no, kung paano natin na trace. So shorted yung kanyang secondary section. So hinang natin ton jumper sa B+. Nakakonect sa 160 volts na capacitor. Pagkahang natin, lumabas yung kanyang B+, 130 volts. So sumunod natin ginawa, hinang natin yung H out. Shorted pa rin yung secondary mga idol. So ito yung H out nya, chinek natin manual, so good naman. So sunod natin hinang is yung flyback transformer nya, no. So yun, confirm na wala yung shorted nung hinang natin yung flyback. So sira nga talaga to. So tapos, na-ready na rin natin, no, para mabilis tayo. Kinat ko na yung mga circuit na dapat i-cut. So, paano ba mag-convert ng flyback transformer mga idol? So, simple lang mga idol, no. So, ang kailangan lang natin gawin ay hanapin natin yung kanyang data or pin out ng flyback, no. So, ito ay papuntang H out to mga idol or collector. Kaya ang nakalagay dyan sa pin number 1 natin ay collector. Tapos itong pin number 2 naman, wala rin nakasulat. Ito lang nakasulat sa kanya. So, hanapin nyo lang kung saan siya papunta, no? So, papunta to sa B+. Kung susundan mo yung linya, ito, dito tayo naghang. Ayan siya, oh. So, dito tayo naghang. Papunta yan sa 160 volts na capacitor. Yan yung mga palatandaan, no? Yan, ground, low. Tapos dito banda may mga nakasulat na AFC, ground, heater, ABL. Yung video, ayan yung kanyang 180 volts 200 or 200 volts, no. Tapos ito ay kanyang AFC. Not connected pala. So yan. Walang connection. Ang AFC na to ay ito pala. Dito. So kinat ko na rin. So sa sharp naman kasi wala tayong load, wala tayong internet. So ganun din. Sa sharp walang nakasulat kahit isa. So hanapin nyo lang kung saan siya galing or saan siya papunta. So yan. Ibig sabihin ito yung ating collector, no. Ito B+ kasi papuntang 160 volts. Ito ay may dinaanang diode. So titignan nyo lang yung capacitor. Paglampas ng diode, titignan nyo yung capacitor na nakakabit kung 35 volts ba or 25 volts. Ayan yung palatandaan natin, no. Kung 25 volts ang nakakabit, ibig sabihin 12 volts ang supply na to. Kapag 35 volts yung nakakabit, so 24 volts ang supply na to. So tignan natin. Ito siya mga idol. Hindi makita. Paano ba? Ito maliit. So 35 volts siya mga idol. Ibig sabihin 24 volts yung supply. So sunod, not connected. So yan. Sunod AFC. Sunod 180 volts. So paano ba natin nalalaman? So ayan, no. Papapunta siya ng diode. Tapos paglampas ng diode, nakakonect yan sa 250 volts na capacitor. So kailangan sa ulado nyo na lang rin. Tapos yung wire na to, papunta na to ng CRT board. So dito yung wire na yan, kaya 180 volts yan. Ground, so malaki naman ang ground kaya halatang ground. So ito ay AFC, heater pala, heater. Ito ang heater niya at AFC ay magkasama na. Ito pala AFC niya mga idol, so hindi pala magkasama. So yung ibang sharp kasi magkasama na, no. Sa heater na rin kukuha ng AFC. Sunod ABL. So ang ABL ay may mga high resistance na dadaanan na resistor. So yan, mga high resistance yan mga idol. Ito ABL pala, ito dito pala sa maliit na to. Yan. Hindi masundan. Basta yan mga idol, or search nyo lang sa Google. So tayo kasi wala tayong load, so hindi natin ma-search, kaya minano-mano natin. So yan, napakita ko na sa inyo. So ngayon, sinulat natin, no, para mas madali nyo magets.
Yan. Kuha lang tayo ng ballpen. So yan mga idol, naisulat natin dito yung pin out ng Sharp at ito is sa Sanyo, no. So dynamic ulit yung gagawin natin mga idol. So ibang TV na naman to. Yung nakaraan may dynamic rin tayong Glinag. No power din yun, pero nasa primary naman yung problema nun. So ito ay edge out ang pin number 1. So parehas sila. So hindi ko nakinat yung edge out tapos B+. So parehas sila ng edge out at B+. Parehas din sila ng B+ 130 volts. So Sharp yung ginamit natin, no, kasi 32601 yung part number, kasi mas malapit-lapit siya doon kasi ang B+ na to, ang B+ kasi na to ay umaabot din ng 130 volts, kaya halos parehas sila, no, parehas sila ng specs. So yung number 3 sa ano ay not connected. So naka-connect siya dito pero walang connection yan sa ground. Ayan, putol yan. So ito ay papunta dito pero walang nakakonect na resistor. So hindi ko na siya kinat kasi walang nakakonect na resistor. Sunod AFC, ang number 4 dito ay 24 volts. Ground, ang number 5 dito ay NC, not connected. Number 6 heater, ang number 6 dito ay AFC. Ang number 7 ABL, number 7 180. Kaya yun lang kinat natin, no, ito. Number 6, number 7, ito NC naman kaya hindi ko nakinat, not connected na yan eh. So ito 180. Yun lang mga kinat natin, i-cut nyo lang yan tapos ililipat nyo lang siya kung saan siya. Kunwari ito 180 volts yung dati, no. So kinat natin. Tapos ang 180 volts ng Sharp is number 7. So yung number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ito. So nakakat din yan. Ilalagay nyo lang dito. Wag dito ha, dito. Kasi doon siya papunta dapat sa 180 volts. Ito yung diode. Yan, papunta na yan ng CRT board natin. So ganun lang mga idol. Tapos yung heater natin dito ay number 9. So ang heater dito ay number 6. So yung number 9, ito wala namang circuit dito, kaya okay lang kahit wala na kayong ikakat. Ilalagay nyo sa number 6. So ito yung number 6 natin, di ba? Pero hindi dito ha, dito. Dito nyo siya ilalagay. Yan. Diyan yung heater nya. Nagbo-blurred. Yan, dito ang heater. Wag dito. Kasi yung number 6 ng Sharp, AFC yun. Actually, pwede na rin, no? Dito na rin kayo kumuha ng AFC para isang connection na lang pala. Sana hindi ko nakinat, no? So, pwede rin ihiwalay nyo. Dito na lang rin ang AFC. So, para hiwalay sila ng supply. Number 4, ito. So, gawin muna natin mga idol. Ang kailangan lang natin diyan ay yung wire na gagamitin natin. So, gawin ko muna. Pakita ko lang sa inyo. So, bali yan mga idol, nakabit na natin, no? So, yan, kung mapapansin nyo yung pangatlo natin. Ang pangatlo ng Sharp ay ground. So, kinonect lang natin yan sa ground. Yung pang-apat, ng Sharp ay 24 volts. Hindi na natin kailangan yan kasi ang supply ng vertical na to ay nandito na sa chopper transformer. So, yung NC hindi ko na rin kinabit, not connected naman yan. Yung AFC, so ikakabit natin yan sa number 4. So ang AFC number 6 ang sa Sharp, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung sa Sharp, ikakabit natin yan sa pin number 4 dati. So 1, 2, 3, 4. So ito yan, papunta yan doon. So ganun lang hanggang sa matapos. So kinabit na rin natin ang edge out at yung kanyang jumper, no? Ang hindi na lang nakakabit itong sa kanyang G2 tapos sa kanyang screen.
So yan. So tanggalin muna natin yung, kasi ginunting ko lang yun eh. Tanggalin muna natin yung wire. So sa pagtanggal naman ng wire mga idol, ito yung sa G2 eh. Tanggalin muna natin yung cable tie. Yan. Kasi hindi to nakahinang, no? Naka-clip lang to. So sa pagtanggal niyan, ayan, nakikita niyo yung gilid. Iaangat niyo lang yan, kumuha lang kayo ng flat screw. Ito. Maliit lang na flat screw, tapos iangat nyo lang to. Yan, iangat nyo lang. Pag umangat na yan, may hila nyo na yan. So ganun lang, no? Tapos ito ay siguro i-ano ko na lang, electrical tape. So naka-ano kasi ito eh, naka socket, naka terminal. Tapos idiin nyo lang rin ulit. Yan, para mag-lock. Tapos ito ay idudugtong ko na lang. So yan na mga idol. So i-on na natin para hindi na natin siyang i-on. So normal naman yung B+ na to, no? Nasa 130. So nasukatan ko na siya kanina bago pa lang ako mag-vlog. So pinakita ko lang talaga kung paano mag-convert ng flyback transformer. So bali saksak na natin siya mga idol. Naka-on na yan. So yan, nag-ano na siya at nag-oscillate na rin. So yan ang heater nyo. So hindi kita pero nandyan. Kikita ko siya na aninag ko yung heater. Ayan o. So yan, umiilaw na yung heater niya. So tingnan natin kung may picture na, no. So walang picture. Taasan natin yung screen. Kasi may heater na eh. Taasan natin yung screen. So yun, nagkaroon siya ng picture nung tinaasan ko yung screen. So medyo mababa kasi. So yan, may raster na siya, oh. So hindi naman blurred. Kung blurred, adjust nyo lang rin tong focus. Kung mababa naman, kung madilim, adjust nyo tong screen. So at taas pa natin konti. So pag lumabas yung retrace line gaya na to, yan, ibig sabihin sobrang taas, no. So babaan nyo lang hanggang sa mawala yung retrace line. So yung blurred, so pag blurred, so adjust natin tong focus. Tingnan natin mangyayari kung i-adjust natin, ha. Tingnan nyo yung channel 13. So yan, ganyan mangyayari, nagba-blurred siya. So adjust nyo lang unti-unti hanggang sa makuha yung saktong, yan, hanggang sa lumiwanag siya, yung mababasa na yung mga sulat, yung number. So okay na yan kapag nalagyan nyo ng antena. So try natin lagyan ng antena. Pang testing lang naman. So check natin kahit malabo yung antena natin. Pang testing lang naman kasi hindi pa natin naayos hanggang ngayon. 1 taon na atang bali yun. Banggit po na trivia at wakali naman po kung sa tingin nyo ay waka yung believe sa nabanggit na trivia, meaning false po. Pag sinabi pong go, maririnig nyo po itong music po na ito. So sakto naman yung kanyang ano, hindi naman lampas yung GMA. Sakto naman yung wide, yung width at height niya, no. So mukhang ano naman, mukhang okay naman yung pagka-convert natin. So convert lang yung flyback natin galing sa Sharp. So pero yung Sharp na to ay ano lang rin, no. Bili lang ata tong ano na to, itong flyback na ganitong klase. Kasi hindi na to yung original na nakakabit na pinagkunan natin. Pero binunot ko lang yan sa board. Pero hindi na to ang original na flyback na nakakabit doon sa board na yun. Pero pang Sharp pa rin siya. So yan, pinatay na natin mga idol. So sasara ko na, pero hindi ko na ipapakita yung pagsara. Lilinisan ko na lang ng onte kasi may mga lawa-lawa.
So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga new videos. So hanggang sa muli mga idol, kita-kits sa susunod na video.